Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. July 1st, July 1st. Sa may mga birthday dyan, ng July 1st. Happy birthday sa inyo. Wala akong kilala na may birthday ng July 1st. At yung ating katandem, ngayon po ay nagmamasid at doon po siya ngayon sa EDSA dahil mukhang patuloy ang rally, yung rally ng mga Pilipino. Hindi ko sasabihin na Iglesia ni Cristo, kasi ang pagkaalam ko, mga kababayan, marami doon, hindi naman sila kasapi ng simbahang iglesia, kundi marami doon yung dismayado sa nangyayari sa bansa natin, yung alam nyo, masyadong malalim ang problema natin sa bansa natin. Hindi lang ho yung korupsyon, mga kababayan ko, mas malalim. Nung isang araw nga may mga kausap ako at sabi ko sa kanila, kasi ang pinag-uusapan mga disaster preparedness, yung pagdating ng bagyo. Ay, Dr. R, maraming mabutit ka, nandito ka. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon po, Dr. J. Naririnig mo ba ako, Dr. J? Narinig kita. Akala ko nasa EDSA ka na Oo, papunta pa lamang po tayo sa EDSA. Alam niyo po, medyo napagod ho tayo kagabi. Medyo madaling araw na ho tayo nakauwi. Pero tutungo ho tayo doon para ho magkaroon ho ng mga independent observers, katulad po ng mga media na hindi bayaran, katulad po dito sa The Truth Doctors on Air, hindi ho kami mga bayaran. Marami rin hong vloggers na mga bayaran, kung may mag-ingat ho kayo dyan. Marami rin nag-interview dyan, pero gagamitin ho yan na i-post ang inyong mga muka, pero hindi nyo ho alam, yun ho pala ay nagkukunyari na nakikisa sa katotohanan, katulad po ng pinapanukala ng Iglesia ni Cristo, Dr. J. Ano naman ang observation mo dahil andun ka? Alam niyo po, medyo kahapon po, sa totoo lamang po, ay isa po tayo sa nakakuha nung makalawa ng gabi, Dr. J. Isa po tayo sa nakakuha ng isang mensahe na magkakaroon ng pagpupulong ang simbahang Iglesia ni Cristo diyan nga po sa corner ng White Plains Avenue at EDSA, Dr. J. At minabuti natin na magtungo tayo doon alas 4 na madaling araw. Pero Dr. J, alam mo, nakarating na tayo alas 6:30 dahil sa dami ng tao, Sa dami ng tao, alang nakakapagtaka lang, Dr. J, ang sinasabi nila ay nasa 10,000 lamang daw ang tao. Ayan ho, ay kalokohan. Bakit? Aba, Dr. J,
alam mo, sa totoo lang, parang kahapon, parang nag-lose ako ng parang 20 pounds no? Para lang makarating sa gitna, sa stage. At hindi pa yon Dr. J, So there's about another 500 meters more ng maraming tao after the stage from EDSA, Ayan, from EDSA yan. Napakarami pong tao, napakarami. Alam mo, ang maganda lang dyan, no? Ang sinabi ko nga, no? Tayo dito sa Tattoo Doctors, Dr. J, kaya nga ang pangalan natin ay The Truth, no? Kami po ay nakikisa sa katotohanan. Hindi ho kami papayag na, alam niyo, na, alam mo, yung busalan ang bibig ng kahit sinong Pilipino para lang magpahayag, Dr. J, ng katotohanan. So, tama. At tayo naman ay objective lang sa ating mga discussion. At ito ay pagbibigay linaw sa mga issues na buwabag-abag ngayon sa bansa natin. At nabanggit ko nga Dr. R, nung isang araw, may mga kasama ako ng mga senior citizens. Alam mo naman, super senior na tayo. Kabilang pinag-usapan yung mga baha, yung mga bagyo, na pagdating ng bagyo, sumasakit ng tuhod, at kung ano-ano pa na mga kaso-kasuan yung sumasakit. Ngayon, sabi ko sa kanila, alam nyo, ang mas matindi na darating sa atin pag hindi nasawata itong pagnanakaw sa kaban ng bayan at natotolerate ng ating mga opisyal, naging kalakaran itong pagnanakaw, yung hindi lang sakit ng tuhod ang mararanasan natin, kundi ang pinakamatindi yung sakit sa bursa. Yung economic tsunami, sabi ko sa kanila, dahil ang talagang ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, kasi alam mo, Dr. R, minamasdan tayo ng buong mundo sa ngayon. At katulad nga dyan, nung isang araw, ang rating natin, sinasabi ng Fitch Rating Agency, deteriorating ang ating ekonomiya. Ayaw lang nila sabihin na bagsak na, pero alam nyo, yun ang isa sa pinakamatindi na mangyari sa atin, Dr. R. Yung pagbagsak na ekonomiya natin, dala nitong walang patumanggang pagnanakaw sa kaban ng bayan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, ang masasabi ko lang, ang kakapal ho ng mga pagbumuka nyo, mga hinayupa kayo, mga anak ho kayo ng mga puwet ng nanay nyo, wala ho kayong mga kwenta-kwentang tao dahil hindi ho naman talaga kayo buhaya. Kayo ho Diyos ng mga buhaya, mga hinayupa kayo. Tama yung nasabi mo kasi ang hinayupa, it is derived from the word hayop and hayop from animal. Tayo lahat, mga animal. Pero may mas animal kasi sa atin. Yun po bago tayo magpatuloy pa, para sa mga nakikinig sa atin na mapukaw ang inyong ang inyong pagmamahal sa bayan, Dr. R. Patugtugin natin yung maestro. Patugtugin natin itong kanina, yung ating bayan song, Dr. R. Sige, mapakita natin yan, Dr. J. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw,
accompaniment at ang mensahe ng naturang kanta hindi naluluma eh. Yung pagmamahal sa bayan, yung tungkulin na gagampanan Dr. R, yun ay maliwanag na tayong lahat ng mga Pilipino. Pag tayo na ay sa ganito ng kalagayan sa ngayon, no, mga kababayan ko, ay alam nyo, tungkulin natin na pangangalagaan ang kapakanan ng ating bansa, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, nung pinapanood ko tong video to, Dr. J, no, alam mo, alam mo, inaasahan sa atin dito sa, sa pag ikay lalo kang nagsasalita ka sa radyo o ikay newscaster, ay malimit na tinitingnan nila na medyo mas matigas ang dibdib natin, no, kaysa dun sa mga regular na vlogger. Pero alam mo, totoo Dr. D, nung pinapanood ko to, no, hindi ko lubos na maisip na maluluha ako, no. Nakikita ko yung pagmamalasakit nitong simbahan ng Iglesia ni Cristo, no. Alam mo, hindi naman sila nagmamalasakit para sa kanila lamang. Sa totoo lang, di ba? Ilan lamang naman ang membership ng Iglesia ni Cristo, Dr. J, no. Wala tayong data ngayon, pero mamaya ay hanapin natin. Pero kung tutuusin, Dr. J, ang pinaglalaban nila ay yung kabuuan ng bilang ng mamamayang Pilipino ng bansang ito. Alam mo, Dr. J, no? Yun. Alam mo bakit? Kasi ang pinaglalaban lamang naman nila dito ang katotohanan, eh. No? Kahapon, Dr. J, nandun ako, merong piniplay na audio. Ito yata yung speech ng spokesperson ng simbahan. No, ang hinahanap lamang nila ay ang katotohanan, 'di ba? Anong katotohanan? Ang katotohanan ay malaman natin kung sino ang mga totoong mastermind. Mastermind ng pagnanakaw. Particular na, no? Hindi ko sinasabing particular, yun lamang, no? Particular na dito sa flood control scandal na 'to. Diba? Ang gusto lang na malaman, yung mastermind talaga. Diba? Mr. Mastermind. Alam mo, dito sa programa, hindi lamang natin sinasabi. Pero alam natin, ang mastermind, mahilig maligo sa Pasig River. Alam mo, Dr. R, maraming mga trolls na doon sa mga kakampi ng, alam mo, yung mga kalaban. Yung alam naman natin kung sino makalaban. Sinasabi daw nila na itong rally nito para proteksyonan si Marcolita, no? Yun ang sinasabi nila. Hindi ho si Marcolita pinoproteksyonan ito. Sasabihin ko sa inyo, ang interest nating mga Pilipino dahil sa sobra ng pagnanakaw na ginagawa ng ilan sa mga opisyalis natin, hindi ko nila lahat, pero ilan sa mga opisyalis natin. At kung balikan natin yung sinabi nga ni Mayor Magalong ng Baguio, 90% ng mga mambabatas diyan sa House of Representatives ay mga magnanakaw. Yun ang sinabi niya, no? Na sila ay ganyan, corrupt. So ngayon, kung 90%, paano na yan ngayon? Ano mangyayari sa bansa natin kung maraming ating mga leaders? At yun ang sinasabi ko doon sa grupo ng mga senior citizen, ang bantayan ninyo yung economic tsunami na tatama sa mga bulsa natin kasi darating sa punto na kahit yung maintenance medicine natin ay hindi na natin kayang bilhin, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, meron lang kapapasok na message sa akin, no. Totoo yan sinasabi mo, no. Masyado na tayong inalipusta, binalahura nitong mga hinayupak, no. Magmula ngayon tatawagin na silang mga hinayupak dahil talaga namang mga hinayup sila sa sobrang kahayupan nila, no. Ninakaw na nila pati barya, no. Talagang tingin ko pati yung mga coins sinama na nila doon sa maleta nila kaya pagkabigat-bigat eh. Pero totoo lang ito, Dr. J, may pumasok lamang ngayon lamang sa akin na message, no. Di umano, meron nagme-message sa mga DPDO. Hindi ko lang kung yung DPDO, Dr. J, district police, district office, no, parang district office ng mga
ng pulis. Di umano, ha? Di umano. Ito ay isang message, most probably sa isang mataas na opisyal. Ha? Ang sabi dito sa message, Dr. J, DPDOs, this is a challenge sa inyo. Ang misyon natin ay ma-stop. May stop, ha? May stop. Di ba? Nakakatakot ito. May stop at mapakiusapan na mapabalik ang mga sasakyan na huwag tumuloy sa rally sa Manila. So far daw, sa Laguna at Lipa, Batangas lang ang may nakakabalik kahapon. Ibig sabihin, Dr. J, most probably ito is sa Star Toll at sa South Luzon Expressway, no? Pero tayo nababalitaan na mga checkpoint, instant checkpoints dito sa North Luzon Expressway. Alam mo, Dr. J, ha? Ito pa, meron pang kaduktong yung message, ha? Di umano, ha? Ito'y galing sa mataas na opisyal ng Philippine National Police. Hindi ho natin sigurado kung ito'y totoo, pero ito'y pinasa sa atin. Nakalagay, Rizal, most probably, province of Rizal ito. No? Wala namang expressway dyan. No? Kayo ang reported na pinanggagalingan ng marami. Ibig sabihin, maraming realista siguro ito, no? Pero wala pang intercept sa inyo. Hindi pa daw na-intercept yung mga galing Rizal. Okay, most probably ito yung mga miyembro ng simbahang Iglesia ni Cristo. Di umano, ito yung message galing sa isang mataas na opisyal sa Philippine National Police, no? DPDO, hindi ko alam po anong ibig sabihin nito. Most probably district office yung DO sa dulo, no? Dr. J. Pero kung ito'y totoo, abay, nakakabahala ito, Dr. J. Parang ito'y parang ito'y pagsakal sa karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang disgusto dito sa nangyayaring korupsyon sa bansa ng mga hinayupak. Yun nga. Alam nyo, meron tayong ipi-play dyan na pakiplay yung pagharang doon sa yung news feed na binigay sa atin dyan po sa tech. Pakiplay. Samantala, hinarang po ang ilang bus na sinasakyan ng mga lalahok po sa rally para sa katotohanan at katarungan sa EDSA People Power Monument ng mga otoridad. Sa bahagi po yan ng Cavitex, Tarlac at Pampanga. Vin Pascua sa balitang yan. Ilang mga sasakyan ang hinarang ng mga kapulisan. Hinarang ng mga pulis ang ilang bus sa bahagi ng Cavitex na sinasakyan ng mga pupunta sa pagtitipon sa EDSA. May ilan ding mga sasakyan ang napaulat na hindi pinalulusot ng mga pulis at Highway Patrol Group sa boundary ng Tarlac at Pampanga. Ayon sa mga sakay nito, nais lamang nilang makiisa sa rally para sa katotohanan at katarungan. May isa pang tagpo mula sa rally sa EDSA na nakunan ng video. Nagkagirian ang mga pulis at ang mga kababayan nating lumahok sa rally. Samantala, sa kabila ng masungit na panahon, hindi natitinag ang ating mga kababayan sa isinasagawang rally para sa katotohanan at katarungan. Mas lalo pang naragdagan at dumarami ang mga tao na nakikilahok sa panawagang wakasan ang korupsyon. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatang, Batapa, Sir, magandang madaling araw po. Sir, pakwento, naharang daw kayo kanina dito sa Batangas, Putang Maynila. Pakwento. So ayun po, galing po kami sa Balete Exit. Pagpasok po namin ng Balete Exit, hinarang na po kami kasi 3 van po kami. Then tumawag po sila na nakaharang po yung mga pulis. Then tumawag sila ng LTO. So nagantay kami doon ng matagal. Then upon inspection, mabot po kami ng halos 2 hours doon. Tapos ay hindi talaga po nila kami pinapayagan dahil nga po suspected po nila na papunta kaming rally. Pero po iba yung dahilan naming sinasabi kasi nga po hindi talaga kami papayagan pag sinabi namin papunta kami sa rally. So ayun po, talagang hindi kami pinayagan hanggang sa nakauwi na po kami. Pinauwi na po kami at hinatid po kami ng van. Tapos po tinikita nila yung van kasi nga po ay parang ginawa na nila ng butas para po hindi kami matuloy kasi nga po talagang iniisip nila na papunta kami sa rally. So ayun po, nagkaroon ng ticket yung mga van na sinakyan namin hanggang na-impound pa yata po. So kaya po kami nakarating dito dahil po ay nagdala na lang po kami ng sasakyan para nga po makipagkaisa sa aktibidad.
Sige sir, ilang ba yung kaninang naharang? Bali 3 po. So okay, yun. At credits doon sa mata ng agila, ano, yung isa. O nakita mo na, Dr. R, kung anong ginagawa para hindi makasali yung mga kasapi ng INC. Alam mo, Dr. J, ang masasabi ko lang diyan, no? Kung talagang makatotohanan yung mga tinayunan yung checkpoint, no, kung sino man 'yan, no, kung sino man nag-uutos sa inyo. Dapat siguro sine-checkpoint niyo lang kung may mga dalang armas 'yan, no. May dalang armas ba 'yan? May dala bang granada 'yan, 'di ba? Baka pupunta nga sa rally 'yan, pero 'yan naman ay manggugulo. 'Di ba? Kung gano'n ang ginagawa niyo yung checkpoint ay maaari katanggap-tanggap pa sa publiko. Pero kung ang gagawin niyo hindi narinig ko do sa bata para masigurado siguro, inihatid pa sila sa bahay. Di ba? Hindi ho ba yan ay panggigipit na talaga sa karapatan ho nila na makisali diyan sa pagpupulong ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA para ho mapakita din nila ang kanilang disgust dito sa sa gobyernong magnanakaw ng mga hinayupak na magnanakaw nito. Di ba, Dr. J? Ibig sabihin, talaga niyo hong sinusuppress ang karapatan ho ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang damdamin. Ba't nyo ho hinaharang? Diba? Ibig sabihin, baka maaring totoo rin tong message na ito. No? Na ino-order talaga na harangin. Diba? Kasi kung regular checkpoint lang ito, at naka-red alert nga kayo, di dapat ho sa mga sir, inaharang nyo yung mga sasyan, tine-checkpoint nyo, tine-check nyo kung may mga arbas. Kung wala naman ng mga armas yan, meron lang ng mga t-shirt yan na mga puti na nagpapahiwatig ng dapat ay katotohanan lamang. Ba't niya ho inuhuli? Di ba? Tapos sabi nung bata, ginawa na lang ng butas. Anong butas? Anong kinakaso ninyo? Di ba? Illegal conveyance of passenger? Ano ba yun? Kolorum ba? O di ba? Kung hindi ho, pupunta ho yan sa pagpupulong ng isang simbahan, ng simbahan nila. Bakit niyo ho ginigipit? Alam mo, Dr. J, ito lamang meron nag-message sa akin, di ba? Habang ngayon nasa programa tayo. Ang sinabi niya, ang sinabi niya, ay hinaharang na ngayon kahit daw maliliit na sasakyan. Pag nalaman na sa EDSA pupunta. Aba, di ba nakakatakot yan, Dr. J? Katulad natin, kung tayo nasa media, mayroong mga gusto sumabay sa atin patungong EDSA, gusto nila mag-observe, kahit hindi sila mga media personalities. Ibig sabihin, pag haharangin tayo ng mga polis, pabababain yung ibang pasero mo dahil tayo lang mga taga-media ang pwede pumunta. Aba, palokohan po yan, Philippine National Police. At yan ay violation na yan sa karapatan ng tao, ano. Yung marami alam mo itong ating mga opisyalis sa ngayon, ano, na mahilig sa bendalo, yung pag-alipusta sa batas, ano, yung alam nyo, may garantiya ang konstitusyon natin Hindi mo pwede pigilan ng tao na magpakita ng kanilang pagkadismaya sa katulad nitong nangyayari na walang patumangan na pagnanakaw sa bayan, ano, yung sa Kabanabayan. Yan ay, alam mo, protektado ng ating konstitusyon yan. Kaya lang ito, nasanay na itong marami sa ating pamahalaan sa ngayon na baliin ang batas. Sinusunod yung sinasabi ni Bendalo, yung Senador Bendalo, no? Kasi yan, garantisado yan sa batas kasi, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So hindi mo pwedeng sigilan Kasi nakalagay sa ating saligang batas yan. Mas mahalaga ang karapatan ng taong bayan na magpakita ng pagkadismaya. Hindi ano nangyayari sa atin? Autocratic government. Tayo ho ay may konstitusyon. We are a democratic country. Na naturingan pa na tayo ay isa democratic country. Pero itong nangyayari sa ngayon na pinagbabawalan ang pag-attend, na hinaharang ang pag-attend itong gustong magpakita ng pagkakaisa, protesta,
laban sa nangyayari sa bansa natin, sa mga magnanakaw, ay hindi na ho tama yan. At yan ay alam nyo, ang consequences niyan, darating sa punto na pag may reprisal, na mas lalong dadami ang lalaban dyan sa laban sa ating established government, Dr. Sa totoo lang, no, meron pa ako napanood, hindi ko alam kung 2 oras eh. No, 2 oras daw sila hinold. Aba, ba't niyo i-hold? Kung meron lamang tayong makakausap na abogado ngayon, siguro, tingin ko, Dr. J, ito'y parang, di ba? Ano bang tawag dito? Di ba parang hold nyo against their will? Bakit po pinatatagal yung 2 oras yung pag-hold nyo? Gusto nyo tikitan yung mga tikitan nyo? Di ba? Wala na ho kayong maisip na kaso, tikitan nyo na lang kaagad. Pero huwag nyo hold. Yung daw parang mga police daw, hinold sila, tapos tinawag pa yung LTO. Sabi, ano ho yan? Di ba? Di ba ho ka hinala yung ganyang pamamaraan? Di ba? Dapat ho, kung red alert kayo, kung triple red alert kayo, kung quadruple red alert kayo, gusto nyo 1 million red alert kayo, dapat ho, ang chinecheck nyo, kung yan ho mga sasakyan na yan, nagpo-convey, hindi lamang tao, kundi mga armas. Aba, kayo, kaisa namin dyan, kayo, i-announce ko ho namin yan, congratulate namin kayo, kung ganyan ho ang ganyan yung ginagawa. Siyempre ho, ang pangunahin yung direktiba ay siguraduhin ang seguridad. Lalong-lalo na sa mga ganyang lalaking rally na sangkatutak ko ang nagpa-participate, di ba, Dr. J? Pero kung i-hold nyo, sasabihin niya, umuwi na lang kayo, wag na kayong makiusap. Wag na ho kayong tumuloy. Kasi sabi, makiusap daw according to sa message, no? Kung sino man yung nag-message na yan, at kung totoo yung message na yan, makiusap daw. Stop and makiusap. Di ba? Pahihintuin niyo ho sa kalye, tapos sasabihin niyo, wag na ho kayong tumuloy. Dahil pag tumuloy kayo, tatawagin namin yung LTO, patitikitan namin kayo, pa-impound namin ba nyo, hahatid pa namin kayo sa bahay hanggang makapasok kayo sa pinto. Ano na hong kalokohan niya? Di ba? Yun ang sinabi ng bata, di ba? Hinatid pa daw sila sa bahay para masigurado na hindi sila napupunta. Ano ho ang ginagawa niyo? Sinusupres, sinasakal niyo ho. Ang karaniwang mamamayang Pilipino. Yan ho yung miyembro ng kanilang simbahan. Kung hindi naman niya nasabi yata na siya yung miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero siya yung nakikiisa ho sa katotohanan at karapatan niya ho yan. Magmula ho yan sa day 1 ng pagpinanganak ho yan, baby na yan. May karapatan na ho yan. Siging ko nga ho kung yung mga baby na day 1 old, pwede na ho kayong murahin sa katarantaduhan nyo dyan, mga inayupa kayong tao ng gobyerno. That is a violation of the Bill of Rights, no? Yung ating karapatan, yung Bill of Rights, at yan ay pinoproteksyonan talaga ng ating konstitusyon, nga yung mga rights natin na katulad yan, pagbabiyahe, hindi mo pwede pigilan yan. At tayo naman ay supposedly peaceful na bansa, and we are peaceful citizens, marami sa atin. At Dr. R, magpahinga muna tayo ng kaunti. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan, at ang oras po alas 2:30 ng hapon, Dr. R. Alam mo, Dr. J, dito tayo sa The Truth Doctors on Air. Kami ho'y nananawagan sa mga vloggers na malapit dyan sa mga exits na mga expressway na yan. At kung may namamataan ho kayo kung sino-sino nagsiset up ho ng mga checkpoint, totoo na natural naman ho yan, lalo na kung sila yung naka-red alert, no? Pero ho, kung susupilin ho ang karapatan ng bawat isa na makarating dyan ho sa rally sa EDSA, ayan na ho ay pagsasakal sa karapatan ng isang Pilipino under sa Constitution natin, Dr. J, no? Yan ho ay i-live ninyo, i-record ninyo, i-record ho yung mga muka ng mga sasabihin ho ng mga yan, lalong-lalo na ho kung yan ay magpapahiwatig ng pagsakal sa karapatan ng bawat tao na nakasakay sa mga sasakyan na yan para makilahok
doon sa peaceful. Meron ka bang nakitang kaguluhan dyan? Meron ba ka bang nakitang ng gulo ang Iglesia de Cristo? Wala naman. Kahit yung mga ibang taong nakikisama dyan, yung mga DDS, kung sino ba ng SSS na yan, di ba? Kung sino pang DD at SS, wala naman hong nanggugulo. Bakit ayaw niyo silang papuntahin at patunguhin doon? Di ba? Ano ho ang kinatatakot nyo? Ano ang kinatatakot ng mga amo nyo? Di ba? Na dumami pa lalo ang tao. Hindi ho ba dapat kayo natutuwa? Kayo yung mga alagad ng batas. Kayo ho ang dapat na nauuna sa pag-secure ng karapatan ng mga regular na mamamayang Pilipino. Kayo ho dapat yun eh. Di ba? Kayo ho dapat yun eh. Yun ho ang inyong tungkulin eh. Di ba? Mapanatili na dapat na ma-observe ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Otherwise ho, kung hindi nyo ho gagawin yun, ano pa ho, di ba wala na ho kayong sinusunod, hindi nyo sinusunod ang konstitusyon. Yung mga amo na lang ho ninyo ang sinusunod din nyo. Di ba ho? Di iwan ho, Dr. J, kung ito'y totoo, lalo na itong order na to, kung sino man nag-order niyan, sir, yan ho ay violation ng konstitusyon. Sir, pag nagbago ang gobyernong ito, kayong unang-unang ibubuko ng mga inutusan ninyo. Maniwala ho kayo sa akin, no? At sisiguraduhin na susunod na presidente na makukulong kayo. No? Makukulong ho kayo lahat. Lahat ho yung mga mandarambong pala. Sorry na slip of the tongue ako na doble. Medyo kuyat na tayo, Dr. J. Lahat ho kayong mga mandarambong at kayo yung mga hinayupak na magdanakaw, mga buhaya, kayo mga Diyos kayo ng mga buhaya. Alam niyo ho, pagdating ng 2028, sisiguraduhin ho ng bagong presidente sa 2028, kayo yung makukulong. Makukulong kayo. Ito ho, tandaan nyo. Lahat ho nung ninakaw nyo, lahat ho nung, alam mo, Dr. J, alam mo, diba? Kung ikaw ay nandyan sa isang alagad ng batas, no? At ikay tumanggap, no? Tumanggap na. At alam mo, galing sa nakaw na pera yan. Magnanakaw ka din. Di ba? Pero hindi lang yun ang Alam mo ako, sa totoo lang, ako'y naniniwala sa karma. Ang laki na yupak ka na tumanggap ka ng pera, kakarmahin ka hanggang sa pinakaapuhan mo. Ibig sabihin mo, pinakakain mo siya na pagkain galing sa nakaw na pera, pinakakain mo sa mga nakatapo mo. Hindi ka man kahiya-hiya sa pagmumukha mo, nayupak ka. Tama. Ngayon, itong ma-advise natin doon sa mga hinaharang, kunin niyo po ang mga pangalan. Bidyuhan ninyo kasi may mga nameplate naman yan eh. So, kunin yung mga pangalan kung sino yung mga pangalan ng mga pulis na yan na humaharang sa inyo ho, dahil bawal yan. Bawal yan kung wala sila gawa-gawa. Mahilig mag-invento ng kaso eh. Kakasuhan yung driver na kunwari, kulurom, hindi naman siya nagtatanggap ng bayad. Siya ay dala-dala niya, pati siya gusto rin pumunta sa EDSA. No? Kaya na ikunin yung pangalan at yung magreklamo kayo. At kung may mga abogado dyan na interesado, ay kasuhan yan. Alam ng mga abogado kung ano ikakaso sa mga ganyan eh. At yung hindi, tama yung sinabi mo, magti-checkpoint. Titingnan nila kung may mga kontrabando, mga bawal na mga bagay, mga armas. Pero yung pipigilan ninyo na hindi makatuloy at makapunta sa EDSA, ay ibang usapan yan. Ibang usapan yan. That is a violation of the rights ng tao na hindi nyo pwede pigilan. Ngayon, doon sa mga apektado, kunin nyo ang pangalan. Tapos yan ay magsampa kayo ng kaso, kasuhan ninyo. Hindi ko alam, ang nakakaalam yan, abogado lang kung anong kaso may isasampa ninyo sa mga ganyan, ng mga abusado ng mga kawani ng ating pamahalaan, Dr. R. Totoo yan, Dr. J. Pasensya na ho, pero hindi ho talaga tama yung ganyang gawain.
na haharangin niyo ho, wala naman ho kayong makita na violation, according doon sa batang nagsalita, hinihinatid pa sila sa bahay. Hindi ibig sabihin naninigurado ka. Ano na ho ang tawag doon? Diba? Ano na ho ang tawag niya sa pinaggagawa ninyo? Diba? Hindi na ho kayo nahihiya. Hindi na tama yun. Huwag na ho kayo mahiya sa amin o sa taong bayan o sa inistorbo nyo. Mahiya na ho kayo sa mga asawa at pamilya ninyo. Diba? Yan ho ba ang sinumpaan nyo nung kayo'y pumasok bilang alagad ng batas? Di ba, alagad ng batas doesn't matter kung anong title nyo dyan, kung anong title nyo kayong ahensya. Pero kung harangin nyo yung mga tao gusto makilahok sa pagtitipon na mapayapa naman, gusto nilang sabihin ng yung kanilang alam mo, yung kanilang mga agam-agam, yung kanilang pagkainis dyan dito sa gobyernong ito. Ba't ayaw niyo hong payagan? Hindi ba? Kung gano'n na lang din ho, hindi ituloy-tuloy nyo na yung sinasabi naman nila. Parang soft martial law na daw ito. Ituloy-tuloy nyo na ho. Huwag na ho kayo mahiya. Inuunti-unti nyo pa. Di ba? Inuunti-unti nyo pa. Para ho hindi naman makita siguro na kayo'y sinusuppress nyo talaga ang karapatan ng bawat Pilipino. Inuunti-unti nyo pa. Para na ho martial law yan. Di ba? Ihatid mo pa naman yung mga bata, Dr. Jay. Diba? Hindi ba nakakahiya ka sa balat mo? Diba? So yan ay mo kailangan gawin yan. Diba? ay violation yan ng ating konstitusyon. Article 3 yan Section 4 ng Philippine Constitution noong 1987. Na dahil hindi pwedeng mangibabaw yung mga ganyan kaysa sa taong bayan. Kasi peaceable katulad yan, may nagsabi sa akin na baka hanggang tong araw na lang itong doktoral, itong rally na yan ang nag-organisa yung INC. At hindi lang naman INC dahil marami na ang sumali dyan na hindi naman sila kasapi ng INC. Yan ay, alam nyo, yan ay pa rin yan, pagbabawal sa peaceful assembly. Ngayon, magkakaroon ng compromise yan. Hindi mo talaga pwede bawalan ang peaceful assembly na sa katulad ng nangyayari na ngayon kasi yan ay tahimik naman Wala naman siyang hindi naman nagugulo yung mga tao doon. Ikaw mismo na-observe mo yan siguro, Doktorar. Anong masasabi mo? Naku Dr. Lisa, totoo lang, para makita natin kung ano talaga ang kalagayan doon sa harap, dahil nandun naman sa harap along EDSA, tayo'y nag-obserba doon. Alam mo, ang daming coordinators ng Simbahang Iglesia ni Cristo, at pag sinabi sa kanilang pasok na ho kayo sa linya, pasok talaga kaagad. Hindi ko maintindihan kung bakit bakit ganito ang ang nangyayari, lalo na yung pag-stop ninyo sa mga gustong tumuloy doon sa naturang pagpupulong ng Iglesia ni Cristo. Baka hindi nyo naaalala, according sa saligang batas ng Pilipinas, hindi ho kayo mas mataas sa isang regular na Pilipino na hindi naman nalagad ng batas. Pantay-pantay ho tayo, Pantay-pantay lang ho tayo sa ilalim ng saligang batas. Diba? Hindi ho kayo mas mataas. Lalo yung mga alagad ng batas natin, nagpapatupad ng mga kung ano-anong order dyan. Baka ho sinusunod nyo na ho ay hindi na ho tama na order. Basta ang tandaan nyo, ang amo nyo ho ay ang konstitusyon. Hindi ho yung mga amo nyo sang katutak ho ang star. Diba? Hindi ho yan ang amo nyo. Ang amo nyo ho ay yung mga yung nilalaman ng konstitusyon, Dr. J. So ano yun? Di ba? Ano yun? Yung sinabi mong karapatan, di ba? Yun So yun ay, alam nyo, itong nangyayari sa ngayon, ito ay isang paraan o isa ito sa mga manifestation ng pagkadismaya ng marami ng Pilipino. Marami diyan na hindi lang nakakapunta sa EDSA. At marami diyan na sa mga malalayong lugar, gustuhin man nila na po sumama, ay hindi ho sila
hindi ho sila makapunta dahil nga diyan sa napakalayo, ano. Pero kaisa sila sa kaisipan at saka sa kalooban sa nangyayari dyan ngayon sa EDSA. Dahil ang maaaring nag-organize yan ay ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi lang, kasi it transcends beyond religious organizations. Dahil yung pagnanakaw ng bayan, hindi lang naman mga Iglesia ni Cristo ninakawan, doktoran. Lahat tayo na Pilipino na hindi lang nagbabayad ng tax, hindi lang yung nagbabayad ng tax, kundi lahat tayo. Kahit na hindi yung nagbabayad ng tax. Kasi katulad ng mga bata na yan, ang kanilang kinabukasan ay malaki ang epekto sa kanilang kinabukasan pag ang ating ekonomiya, ang ating bansa ay bumagsak at hindi tayo makabangon sa kahirapan, doktoral. Alam mo, Dr. Jane, sa totoo lang, kung katulad natin, alam mo niya, nakaka-stress din yung nangyayari dito sa ating bansa. Bakit hindi nyo hayaan ang mapayapang pamamahayag ng discuss ng mga tao, hindi lamang po ang simbahang Iglesia ni Cristo. Diba, Dr. J, napakaraming organisasyon na nandun din kahapon, no? Na sila'y nakikiisa sa pinananawagan ng Iglesia ni Cristo na palabasin na yung mastermind na yan. Di ba? Palabasin na yung mastermind na yan. Di ba? Hindi ko lamang alam kung malapit doon sa Ortigas, pero ang alam ko dyan sa may Guadalupe area, dumadaan ng Pasig River. Di sana po, yung Shokoy ng Pasig River, ilabas nyo na yung mastermind ng lahat ng ito. Diba, Dr. J? Alam mo, tama rin pala yung sinabi mo. Hindi mo ba napapansin, Dr. J, ang mga nilalathala ngayon dito sa Facebook? Yung phrase o dito yung maaaring sentence na dahil ito naman yung merong noun at merong adjective yata. We are one. Diba? Tama. Kung mapapansin niyo, ang sinasabi ho ng Iglesia ni Cristo ay tayo ho, pare-pareho tayong Pilipino. Hindi ho nila sinasabi na sila ang mas matuwid. Hindi nila sinasabi na sila ang mas malakas. Hindi ho nila sinasabing meron ho silang impluensya. Ang sinasabi ho nila, magkaisa ho tayo dahil we are one. Totoo naman po yun. Ako nandun kahapon, Dr. J. Dahil ako, naiintindihan ko yung messaging nitong simbahang Iglesia ni Cristo. Ako naman hindi Iglesia ni Cristo. Ako hindi rin ho Katoliko. Pero ako ho ay nakikiisa sa sinasabi nila dahil gusto lamang po nila yung katotohanan. Isipin mo naman, di ba? Kung sino ngayon yung nagsasalita para ibuko yung mga magnanakaw, yung pa ang kinakasuhan, pinapakulong, di ba? Imagine mo yung ginawa dyan kay Joel Villanueva, no? Kay Joel Villanueva, hindi ko yung tatawaging senador, wala akong tiwala dyan kay Joel Villanueva. Isipin mo, biglang naging PI yung kaso niya. Preliminary investigation ulit dahil daw yung case build-up daw, hindi umano ng DOJ, hindi daw katanggap-tanggap o kulang. Diba? Isipin nyo, itong si Senator Marcoleta, ayon sa aking nabasa at naobserbahan ng mga pahayag, nakatanggap siya ng kontribusyon mula sa isang pribadong several na pribadong mga kaibigan. Hindi pa naman yata ito election season o hindi pa campaign season. Di ba, Dr. Jen, nung kanyang kanyang natanggap, hindi umano, di ba? So, isipin mo naman, anak ng hate lahat ng mga taong to. Isipin nyo naman, no? Ilan ba yung binibintang dyan kay Mr. Joel Villanueva? 600 million ba? Hindi lang yata 600 million, no? Hindi ko alam kung yan ba yung binibintang na 600 million na merong ni-realign. Ewan ko kung ano, realignment. Ano ba yung katumbas nito kay Senator Rodante Marcoleta? Di ba? Bakit sinabi-sabi natin, kayayabang natin, hinog na. Walang hinog na. Tapos nung pipitasin mo na,
nanakaw na pala ng iba. So wala ka nang pipitusin na hinug na kaso. O di ba? Yun ang ginawa diyan. O di ba? Tapos kakasuhan niya itong mama, no? Ito hindi ko naman kilalang personal ito si Senator Rodante Marcolete. Ang alam ko lamang ay Kapampangan ito. Pero alam ko rin ang favorite yata nito ay yung Engbitin na hopya, no? Parang nakita ko sa isang komento. Napakasarap naman talaga niyang Engbitin na yan. Alam mo, yung mama, gusto lang naman malaman din yung katotohanan. Di ba? Ano bang maiiwan mong legacy? Ito pa. Ang dami ngayong usapan sa Facebook, Dr. J. Ang dami daw nagreklamo. Pero alam mo, konti na nababasa. Dami daw nagreklamo. Nahirapan daw sila. Kesyo. Nahirapan na traffic. Kaiingay nyo tingin nyo ho ba? Yung mayroon pa isa nag-post, naka-taxi. No? Na-istorbo daw yung taong bayan, nag-post pa naka-taxi siya. Isipin mo, bububod rin naman ang kapal ng mukha ng mga ganitong tao. Isipin mo, isa ka lang sa sangkatutak na milyon-milyong taong Pilipino na naistorbo dyan sa pagnanakaw sa pera na kaban ng bayan. Aba, porket malaki kinikita mo, wala ka nang pakialam sa mga nasa laylayan ng lipunan. Aba, yung mga nasa laylayan ng lipunan, wala na makain. Diba, ito makain ka 3 beses ang araw, nagmumotor ka, motorized messenger ka, reklamo ka. Aba, baka nakakalimutan mo, ninakawan ka din, nayupa ka. No, totoo yan. Diba? Ninakawan ka din. Baka nakakalimutan mo. Porket malaki lang kinikita mo dyan sa pag-aangkas mo o pag na-istorbo ka, nagreklamo ka. Baka nakakalimutan mo, ninakawan din hanggang sa pinakabatang anak mo. Baka nakakalimutan mo yun. Alam mo, Dr. Aaron, binabasa ko itong balita ngayon. No? At ito pala si Madam Claire, si Auntie Claire Castro. Lumipat na. Nag-ano na siya, na sumakabilang bakod. Bakit? Claire Castro, umapila na gumising na ang mga Pilipino. Tama. Ang sabi ni Castro, ang bagong Pilipino ay hindi tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. Tama ka, Ate Claire. Kaya nga yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na yan at yung rally dyan sa EDSA, pumunta kayo kasi tama yung panawagan mo na gumising. Gising na po kami. Gising na ang taong bayan at alam namin kung ano ang nangyayari. Kahit na hindi nagpo-post yan sa Facebook o sa YouTube o sa social media, marami hong Pilipino na gising na ngayon at alam namin ang nangyayaring katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ate Claire, salamat at ikaw ay sumakabilang bakod na, Dr. Maliwanagin mo kasi. Alam ko kanina, nag-umpisa kang sabihin, Dr. Sumbakabila. Alam mo, minsan usual yan. Nagagamit lang yung mga ganyang salita pag nagkakwentuhan na nagkakape at kumakain ng mani. Sabi ko, hindi naman sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bakod. Ayun, iwanagin mo kasi. Iniinom naman kape at mani. Diba? Pero alam mo, Dr. kasi alam mo, tayo ay Bisaya. Kaya video, ang ating pagsasalita ko minsan, ay hindi natin nakukuha yung tamang sense ng ibig sabihin. So makabilang bakod si Yusek Claire Castro. Dr. Diyan naman sa totoo lang, sa kabila ho ng lahat na nangyayari ito. Alam mo, nung nandun ako kahapon, Dr. J, na-appreciate ko nung umakyat yung ating mga kaibigan na yan sila Congressman Leandro Libiste at kung sino pa man yun nandoon, no? Yan si Kuya Rani Ludibica, no? Nagsalita rin doon. Bukod doon, napakinggan ko rin itong si Brother Arnel at si Brother Arnel ng INC at na-appreciate ko rin yung kanyang sinabi sa entablado. Pero alam mo, Dr. J, ang nakakalungkot dito,
minsan may mga may mga sandali, alam mo, dapat sa totoo lang merong isang tinig dapat ang kailangan, no. Yung isang tinig na yun, siya ang magbibigay ng direksyon dito sa bansang ito na masyado nang inalapusta dahil sa mga matatakaw na mga politiko, no. Isang tinig lang yan. Inaantay natin kung sino yung isang tinig na yan. Alam mo bakit? Kasi pagod na ang bansang Pilipinas. Pagod na. Pagod na ho ang tao. Diba? Sa totoo lang ho, hindi na ho natin alam kung saan ho tayo patungo. Diba? Masyado na ho tayo inalapusta. Tayo ho mga Pilipino. Ang style ho ngayon, inanakawin nila, tapos in principle, sinasabi nila sa atin, demanda nyo na lang kami at patunayan yung ninakaw namin. Ganyan na ho Ganyan na ho nangyayari ngayon. Diba? Garapala na ho. Napakakapal ho ng mga mukha ng mga hayop na yan. Alam mo, ito pala. Sinabi pa nito si Brother Arnel. Sinabi niya na si Martin Romualdez daw ay binanggit na merong mga involved sa executive. Diba? Kung ako, kung gustuin ko malaman kung sino yung mga nayupak na involved sa executive. Diba? Dahil magagalit ang Pangulong Bongbong Marcos niya na. Pero alam mo, sa totoo lang. Diba, sa executive yung bunuan, isinama nila. Executive yun Wala na diba, pinapaurong na nila yung pinapa-discharge nila yung whatsoever kaso o saan gagawin daw nilang state witness. Sa totoo lang, hindi ba yan ang secretary? Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi niya alam. Diba? Ang nakakalungkot din dito, Dr. J. Pero ito ay katotohanan lamang. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos ay nasasabi rin dito dahil totoo naman. Siya naman ang chief executive. Diba? Hindi rin naman natin maikakaila yun. Diba? Pero kung ako, gusto ko talagang malaman kung sino mga inayupak na magnanakaw ng bayan. Diba? Dahil ipapatayo natin ang mga statue niyan. Alam mo paano natin tatayo? Dr. J? Diba? Ilalagay natin doon, ihilera natin doon sa Pasig River. No? Yung mga katawan niyan na nakapako sa krus, tapos babalutin natin yan ng kahit anong material na transparent. Para sila mismo, yung katawan nila mismo, sila na mismo ang mga statue along Pasig River. Ayan, Diba? lahat ng mga involved diyan, lahat yan magbabayad. Ayan, tandaan natin yan, hindi ho kayo makakaligtas kahit ano pang gagawin ninyo. Magbabayad at magbabayad kayo ng utang ninyo. At sa taong bayan, at saka may Diyos tayo, may Panginoong Diyos tayo na nagmamasid. Na maaari ngayon ay masaya kayo, nangangalandakan kayo, na kayo ay nakapagnakaw, na hindi pa kayo nakasuhan. Pero darating ang panahon, Dr. Darating ang panahon, pagbabayaran nila ang lahat ng katiwalian na kanilang ginawa. At sana naman ay andyan pa tayo pagdating ng panahon na yan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, muli, akin lang pinapangarap na itong araw na ito, mayroong tumindig dyan sa entabladong yan. At yung tinig na yun ang mag-unite sa lahat ng Pilipino. Pagod na ho. Kung sino man kayo, ma'am, o kayo ay sir, kailangan nyo na ho sigurong i-address ang inyong mga kababayan. Pagod na ho kami. Tama. Araw-araw ho namin pinaglalaban na gusto namin malaman ang katotohanan. Huwag ho kayong manahimik dyan, mga ma'am and sir. Kung sino ka man ma'am, kung sino ka mang sir. Sa totoo lang ho, I'm sure, alam nila sa mga sarili nila, sila lang ang inaantay. Diba? Kung sino man yan, Dr. J, ako nangangarap niya na bigla na lang mamaya tumindig para sa katotohanan yan, doon sa entablado na yan, ngayon, dyan sa pagpupulong ng Iglesia ni Cristo. Aba, alam mo, Dr. J, naniniwala ako, hindi magdadalawang isip na lumabas ang mas marami pang tao. Diba? Pero ako personally,
I'm sure you will share the same opinion, Dr. J. Oo. Opinion ho namin na dapat ho, tayo ho makisalit, makiisa. Kung dyan na ho lang natin maalalaman kung ano ang pawang katotohanan lamang dito sa pagnanakaw ho sa mga buwis, ng mga ibinuwis nyo. Isipin nyo, dugot pawis ho ninyo, tatrabaho kayo. Minsan 2 pa trabaho nyo, lahat ho yung binabawasan kayo ng bata, ng buwis. Tama. Hindi ho ba kayo naawa sa mga sarili ninyo? Kaya araw-araw ho nilalaro tayo ng mga nayupak na kawanin ng gobyernong ito. Diba? Nasa kongreso man yan, lower and upper, o nasa executive. Diba? Araw-araw, inaalipos na tayo, Dr. J. Kung alam mo, kahit negosyante ka, every month, lalo na kung may marketing ka, sales ka, every month magpa-file ka ng VAT, value added tax na koleksyon. Kung hindi ka makapag-file ka agad, meron kang penalty. Yun po ay walang ligtas tayo lahat. Pero yan ay alam mo, katulad yan, kahit na yung mga retirado na katulad ko, lahat kami nagbabayad pa rin. Pag bumili kami ng gamot, bumili ng pagkain, may VAT, may value added tax, at doon sa mga pangangailangan namin. So lahat tayo ninanakawan, Dr. R. At yun ay kinakasama ng loob natin dahil pagdating sa mga panahon na nangangailangan, ako, I'm speaking for the senior citizens, pagdating sa kanila, wala silang pambayad, pambili ng gamot, pero namumunini sa kwarta itong ating mga, sabi mo nga, mga animal na mga politiko, hinayupak, na mga politiko. Kawawa ang mga senior citizen na walang-wala, Dr. R. So, wala na ho kaming oras. Bagamat gusto po namin pagpatuloy itong aming programa para ho panawagan na wag ho nating gipitin yung ating mga kababayan na yan, yung mga Pilipino rin. Kayo ho'y nasa alagad ng batas, sila naman yung mga regular lang na nangangarap din na mas maayos na buhay. Wag ho nating harangin. Hayaan nyo silang magpahayag ng kanilang mga damdamin tungkol ho dun sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Ito po uli si Dr. R. Mag-ingat po tayo sa mga kawatan. Kilala niyo ho kung sino yung mga nayupak na yan, magkita-kita po muli tayo sa Biyernes. Tama ba, Dr. J? Biyernes na. Sa Biyernes po. Biyernes. Same po na time, 2 to 3. Ating po sundan yung ating Facebook page, The Truth Doctors. Maraming salamat po. At ito naman si Dr. R. At ang sasabihin ko, itong laban na ginagawa ngayon dyan sa EDSA, hindi ito laban ng ilan. Ito ay panawagan sa bawat Pilipinong handang tumindig para sa katotohanan, katarungan, at para sa bayan. Ito po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no! All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.